Bali sa train. Kamakailan, nakabuko ng atensyon ng netizens ang video na ito. Dito mapapanood ang isang lalaki na tila binutas ang balat sa braso. Saka may inilagay na butil. Nahanap namin ang uploader ng video, si Joy Alguno, 33 taong gulang. Sa video, makikitang nasa pamamagitan ng isang itak. Binubutas nila ang braso ng isang lalaki. Tapos ito, saka may inilalagay silang isang maliit na bato na tinatawag nilang mutya. Ay, sige ba? Ang gawain ito ng grupo ay tinatawag nilang paglilibing ng mutya. At ang mutya raw na ito ay isang anting-anting. Ako po mismo ay nakasaksi na din dito sa mga anting-anting na dala ko. Ang benepisyo po ay katulad ng pangdipinsa at saka pangkabal sa katawan. Ito ang ating nakuha at pangpaswerte din sa buhay. Si Joy, meron na daw 10 mutya sa kanyang katawan na hanggang ngayon ay makakapapa. Napasok ako sa ganitong may mga mutya o mga anting-anting simula sa pagkabata ko kasi nakikita ko yung mga tito ko na naglilibing ng mutya at saka nag-uukit din ng bao. Mula sa pamilya ng antinggero o yung gumagawa ng anting-anting si Joy. Sakto na yan. Ang lalaki na sa video na naglibing ng mutya sa isang lalaki ay tiyuhin niya. Siya si Mang Ildefonso o mas kilalang Commander Biday, 55 taong gulang. Nagsimula ito noong 1950s. Iba-iba po. Mayroong mutya at yung bao na walang mata at saka yung bao na isang mata o 3 mata. At mayroon ding mga salita na banal. Hindi po ito binibinta. Bigay lang ito sa mga kasama po. Ang mga pulseras, kwentas at iba pa, nagbibigay di umano ng proteksyon sa magsusuot nito. Sa paniwala namin, marami namang mga kasamahan ko na nadisgrasya at sa bakbakan mga sundalong kasamahan ko. Naniwala kami na anting-anting kasi hindi man sila namamatay. Pag mahal na araw po, kaming lahat ay mag-iipon sa bahay namin. Pagkatapos ilatag yung mga tanga namin pagkatapos riritualan. Tinatawag ding agimat o birtud ang anting-anting. Ito ay isang amulet na may mga naka-engrave o nakaukit na figura o salita at sinusuot bilang neckpiece. Pero paano nga ba naging bahagi ng kulturang Pinoy ang paniniwala sa mga anting-anting? Bago pa man dumating ang mga Kastila, bago pa man dumating ang Islam sa Pilipinas, meron ng paniniwala sa anting-anting ang mga Pilipino. Isinulat ito ng mga Espanyol nang dumating sila at naobserbahan nila. Kaya lang may pagkakaiba yung anting-anting bago dumating ang mga Kastila. Kadalasan ito ay tinatato sa katawan o kaya nasa mga damit. Pero nung dumating ang mga Kastila, nauso yung mga medalyon na merong mga santo. Niyakap natin yung relihiyong Katolisismo pero sa interpretasyong Pilipino sa pamamagitan ng mga anting-anting at agimat. Paglilibing ng mutya ay matagal na raw na gawain ng grupo ni Commander. At sa tagal na nilang ginagawa ito, wala pa naman daw bumabalik para magreklamo. Kung may bumabalik man, ito ay para magpadagdag pa ng mutya sa kanilang katawan. Ang paglibing ng mutya po namin, mga 2002 o 2003. Karamihan po dito sa mga kasamahan ko. Yung gusto lang. Pag hindi gusto, hindi yan namin pinipilit. Ang pagbaon namin sa mga kasamahan ko, bigay lang yun, wala yung bayad. Ang ginagamit nilang mutya ay parte ng bato na nakukuha raw nila sa bundok, tabing dagat o tabing ilog. Yung iba niyan, maniwala kami na mutya kasi pangbihira lang yun makikita. Ang pagkuha po namin ng mga mutya po doon sa bundok, maghahanap kami. Yung iba naman, aktual na makikita, yung tinatawag namin dito sa Bisaya na tuga. Sa paniniwala nila, mainam daw ang proteksyon na binibigay ng mutya sa taong nagtataglay nito. Patunay nga raw nila rito si Ronald na hindi raw nagtamo ng malaking sugat sa mga aksidenteng kinasangkutan niya. Sasakyan na biglang lumiko, ako naka-abante na. Doon ako naka-disgrasya, sumabog yung gulong, tapos yung bumper, sira talaga. Tapos yung pagkatapon ko malayo, yung natamo kong sugat, galos lang. Dahil dito,
Nahikayat si Ronald na maging parte ng grupo nila. Buong buhay ko nga, ang paniniwala ko sa mutya na ito. Kasi ito ang nagligtas sa akin. Nagligtas sa aking buhay. Isang habal-habal driver si Ronnie at 2 beses nang nadisgrasya sa motor, pero himala raw na wala man lang siyang galos. Yung pag-aaksidente namin doon sa isang barangay, na dumul kami. At yung kasama ko sa likod ko, siya yung natamaan. Tapos, gaywang-gaywang kami doon na biglang nadapa. At doon parang wala lang. Kahit gas-gas wala. Ipinakita pa ni Commander sa amin ang proseso ng paglilibing niya ng mutya. Inihanda muna ni Commander ang kanyang kagamitan. Nang handa na ang lahat, sa kanya kinuha ang itak. Alam niyo bang maging ang pambansang bayani nating si Jose Rizal at Andres Bonifacio? Sinasabing minsan na rin gumamit ng anting-anting? Pero hindi ito tulad ng paglibing ng mutya sa balat. Sinasabing may ibang pamamaraan ang mga bayani natin noon. Ayon sa historiador na si Ambeto Campo, noong naglakbay si Rizal patungong Europa, nakadikit daw sa kanyang maleta ang lithograph ng Birhen ng Antipolo. Ito raw ay upang maproteksyonan sa pagkawala o pagka-delay ang kanyang mga bagahe. Samantalang si Andres Bonifacio naman, During the Philippine Revolution, namahagi raw si Bonifacio ng pira-pirasong itim na tela na hinati mula sa mga kasuotan ng 3 paring martir na Gumburza na pinatay sa Garote noong 1872. Ito raw ay para magbigay proteksyon sa mga katipunero sa matitinding laban. Balikan natin si Commander. Ang lalagyan niya ng mutya ay si Jake na may 15 mutya na sa katawan. Medyo masakit, tapos ayun, wala na. Okay lang siya, parang hindi na kumatago paglakad sa daan. Ngunit hindi lahat handang maniwala sa di umano'y powers na binibigay ng anting-anting. Noon meron, di ba? Naniniwala ako noon. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, wala na yung ganyang anting-anting. Hindi ako naniniwala sa anting-anting in a sense na naniniwala ko in Jesus Christ of the Bible. Sa totoo lang, wala pa naman kasing matibay na patunay ang science sa bisa ng mga anting-anting. May paalala rin ang simbahan ukol sa mga ganitong gawain. So ito yung mga bagay na paniniwala na kung saan minsan ay contradictory sa pananampalataya. Minsan yung ating faith no kailangan ng purification kasi nga parang part ng ating culture, part ng ating kinagisnan na kung saan nagbi-mix yung faith saka doon sa kinagawian. So, kailangan ng purification of faith. pero ano nga kaya ang epekto ng sinasabing agimat kung ito ay isusuksok sa ilalim ng ating balat? Sa ginagawang paglilibing ng mutya ng grupo kina Commander, ang payo naman ng eksperto. Dahil localized lang ito, ang mangyayari lang foreign body granuloma, which means na kapag may nabaon ka na object dyan, there will be a time na babalutan ito ng katawan mo ng fibrotic tissue or scar tissue at bubukol ito sa ating balat. Kaya pag bumukol na, then it doesn't look aesthetically pleasing. Kasi kapag ang gumawa ay hindi nagpa-practice ng hygiene, proper hygiene, kasi syempre kung ilalagay mo underneath the skin, kailangan malinis yung object na ilalagay mo underneath the skin, no? Hindi siya contaminated. Kaya you have the risk of developing infection. Yung mga tao na hindi naniniwala, hindi ko man kayo pinipilit. Pero dito sa amin yung naniniwala lang sa akin, mas mabuti yung mayroong baon. Pag mayroong kang baon, safety ang buhay mo. Sintanda na ng ating mga ninuno ang paniniwala ng mga Pinoy sa agimat o anting-anting. Pero pinakamabuti pa rin mag-ingat sa araw-araw na gawain para malayo tayo sa panganib o peligro. Aha!